Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay tatalakayan natin ang Republic Act 9262 or ang tinatawag na Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, VAUSI. Paano ba ito nalalabag? Paano ito nakocommit? No? Sa batas po, mayroong 4 na pamamaraan. Ito ang physical violence, sexual violence, psychological violence, economic abuse. Iisa-isahin po natin ang definition para mas maliwanagan po natin mamaya kung ano po ba ang ibig sabihin ng mga ito. Sino ang maaaring maging biktima? RA 9262 stated that violence against women and their children refers to any act or a series of acts committed against a woman who is his wife, former wife, or against a woman with whom the person has or had a sexual or dating relationship, or with whom he has a common child, or against her child, legitimate or illegitimate, within or without the family abode. So talakayin po natin ang physical violence. Sabi po sa RA 9262, ang physical violence ay tumutukoy sa acts that include bodily or physical harm. Sa larawan na inyong nakikita, may black eye ang babae, may dugo na umaagos sa kanyang labi at sa kanyang ilong. Samantalang ang lalaki nakangisi. Bigyan ho natin ng aktual na kwento. Ano ba ang physical violence? Sa isang kaso, ganito po ang nangyari. F was at the house of X when M arrived. M shouted and counted down for F to come out. When she came out, M punched her at the left ear, which subsequently bled. F left for the barangay captain's house, but M caught up with her and kicked her until she fell to the ground. F stayed at her friend's house until she felt some back pain in the next morning. She found out she was bleeding and about to miscarry, so she was immediately brought to the hospital. There, she was told that she was 19 weeks pregnant and had an incomplete abortion. So ano po ba yung acts na magsasabing nagkaroon ng physical violence? Dito po, sa sinabi ko sa inyo na kwento, ay sinuntok ni M si F sa kanyang kaliwang tainga na naging sanhi ng pagdurugo nito. Hindi lang yon, sinipa niya si F. No? So ang madalas pwedeng tanong, no? Kailangan ba talaga na magkaroon ng ganitong pangyayari matapos ang pananakit bago ka makapaghabla ng kaso ng RA 9262? Ang sagot po ay hindi. Dahil pati po yung pananakot o yung tangkang pananakit, no? Yung attempt, threatening, attempting to cause physical harm sa babae o sa kanyang anak, o placing the woman or her child in fear of imminent physical harm, ay sapat na po upang kayo ay dumulog sa ating kapulisan dahil sa paglabag ng RA 9262. Okay? Maaari din pong kayong kumuha ng protection orders
sa barangay o sa ating korte. Okay? Ito po kasing pananakot ay maaari din pong pumasok sa tinatawag na psychological violence. So ano naman tong psychological violence? Sabi ng 9262, psychological violence refers to acts or omissions causing or likely to cause mental or emotional suffering of the victim, such as but not limited to intimidation, harassment, stalking, damage to property, public ridicule or humiliation, repeated verbal abuse and marital infidelity. It includes causing or allowing the victim to witness the physical, sexual, or psychological abuse of a member of the family to which the victim belongs, or to witness pornography in any form, or to witness abusive injury to pets, or to unlawful or unwanted deprivation of the right to custody and or visitation of common children. Okay? So, ang pananakot, no, na hindi mo na makikita ang iyong anak o yung aktual na pag-deprive sa iyo ng kustodiya ng iyong anak. Ito po ay pasok sa sinasabi ng RA 9262 na psychological violence. Maaari ding hindi yung bata o yung babae o yung woman ang mismong sinaktan physically. Pwede ding sinasaktan ng lalaki ang kanyang sarili. No? At ang dahilan ay para makontrol ang iyong desisyon. Okay? Maari ding hindi yung sarili ng lalaki ang kanyang sinasaktan, maaring naninira siya ng mga ari-arian sa bahay o sinasaktan, no? Pinapakita na sinasaktan niya ang alagang hayop ng babae o ng kanyang anak para mag-create ng takot. No? Kasi yung takot po, no? yung nai-intimidate ka. Dahil sa ginagawa, natatakot ka. At dahil sa natatakot ka, gagawin mo kung ano ang sinasabi ng lalaki. Okay? Gaya nga po ng nasabi natin kanina, kasama din sa definition yung stalking. So, hindi man nagkakaroon ng physical na pananakit o walang pinapa-witness na pananakit, pero sa utak mo naman, may maaring mangyaring hindi maganda. No? Dahil makikita mo na pag ikaw lumalabas, alam mo na ikaw ay sinusundan-sundan, minamanmanan. Pag sisilip ka sa bahay mo, hindi nga siya pumapasok sa bahay, pero siya naman ay nakaabang sa labas. Or pinapasok mo nga at gusto mo nang paalisin, ayaw namang umalis. Okay? So, madaming paraan po para makumit itong psychological violence. At gaya nga ng naging desisyon ng Korte Suprema nito pong taon, ang marital infidelity ay isang pamamaraan para malabag ang RA 9262. So ano ba yung marital infidelity? Ito ay pagtataksil. No? Pagtataksil sa kasal, no? Magkakaroon ng babae liban sa kanyang asawa. Balikan natin yung kwento kanina. Dito po kasi ang sumampang kaso ay psychological violence. Bakit nga ba naging psychological violence ito? Tingnan natin po uli. M, in the presence of his own friend and the children, accused F of using the boarding house as a whorehouse and alleged that F brought sexual partners in that place.
M further humiliated F by telling her to pack her clothes in a trash bag and in a carton box used to pack ducklings. He then threw a baby bottle outside and broke it. This forced F to hastily leave even without her children. So ano yung sabi natin kanina na definition ng psychological violence? Kasama dito yung public ridicule or humiliation. So sa harap, okay, sa harap ng kaibigan ni F, sinigaw-sigawan itong si F na ginagamit mo ito bilang whorehouse. Okay? So ano pang ginawa niya? Tinapon niya yung gamit. So ano ngayon ang mararamdaman nitong si F? Bakit kaya siya napilitang umalis ng bahay kahit na maiwan na niya yung kanyang mga anak? Dahil ho sa takot. No? Pagkahiya, takot na naramdaman. So ano pa ang mga acts dito sa kaso na to at napatunayan na mayroong psychological violence? Katulad ng sinabi natin kanina, 'di ba? Pinalabas si F at pagkalabas, sinuntok sa kaliwang tainga, ang pagsigaw sa family name ni F at pagtawag sa kanya ng good for nothing. By saying that F could sue him, but he would just pay her. By kicking F to the ground and then pulling off her pants and underwear and calling her worthless. By throwing the pants and panty back at F while shouting F's family name as he left. Remember, ito po ay nangyari nung pong nasa labas si F at papunta sa bahay ni Kapitan. Okay? Pero ang nangyari, naabutan siya ni M. At dito nangyari itong mga bagay na ito. Ano naging resulta? Bukod sa physical na sakit, yung sobrang kahihiyan, no? Humiliation, public ridicule or humiliation kay F. Okay? So kaso na to, ang sabi ng Supreme Court, psychological violence is the means employed by the perpetrator while mental or emotional anguish is the effect caused to or the damage sustained by the offended party. So yung psychological violence po, ito yung pamamaraan nitong si M para labagin ang RA 9262. Pero ano ngayon ang epekto? Ang epekto yung mental anguish, emotional anguish, paghihinagpis, no, kahihiyan, no? So paano mo establish yung psychological violence? Ipo-prove lang po, katulad ng ginawa ni F, na ipakita na ito ang mga aktwal na nangyari nung araw na yon. Okay? To show proof of commission of any of the acts enumerated in Section 5I or similar such acts. At paano mo i-establish yung mental or emotional anguish? Dahil po ito'y nasa, diba sabi natin, ano mo ipoprove ang mental or emotional anguish? No? Di syempre, ang maglalahad nito ay yung epekto ng ano ang ginawa nitong si M doon sa kanya, no? Yung kanyang experience na personal po doon sa biktima, no? So gaya dito sa kaso na to, ang naglahad ay si F, no? Ano ba ang kanyang mga naramdaman? Ano ba ang epekto nito sa kanya? Okay? Okay. Isa pa pong pamamaraan ng paglabag ay ang economic abuse. RA 9262 mentions economic abuse as one that refers to acts that make or attempt to make a woman financially dependent.
So yung kadalasan na, hindi na lang ako kikibo, hindi ako magrereklamo. Susunod ako kasi kapag hindi, mawawalan ako ng suporta. Hindi ko kayang pakainin ng mga anak ko ng ako lang. Wala akong trabaho. Siya lang ang nagtatrabaho sa bahay. Okay? So, hindi na lang ako magsasalita. Kahit may ginagawa ng hindi maganda yung lalaki dahil sa takot na hindi na magkaroon ng financial support, ay hindi naman sa binabaliwala pero titiisin. No? Ito yung madalas na nangyayari. Magtitiis na lang. Okay? So paano ba to nalalabag? Isa dito yung withdrawal of financial support or preventing the victim from engaging in any legitimate profession, occupation, business, or activity. Take note po, ang sabi ay legitimate profession, occupation, business, or activity. Ibig sabihin, kapag hindi po legitimate ang gusto ng babae na pasukan, okay, hindi ito papasok sa economic abuse. Okay po? So, kapag halimbawa, nabalikan lang natin, no, preventing the victim, ito po yung sinasabi natin na dapat ang pag-prevent sa isang babae na mag-engage sa isang aktibidad ay legitimate po kasi yung kanyang gustong pasukin na aktibidad. Pag halimbawa, pinipigilan siya ng lalaki na pumasok sa isang illegal na aktibidad, ay hindi po ito papasok sa economic abuse. Pangalawa, deprivation or threat of deprivation of financial resources at the right to use and then the enjoyment of the conjugal community or property owned in common. Ito po yung binanggit ko kanina, 'di ba? Yung sinasabi na kapag ikaw ay sumalungat o hindi ka pumayag o ikaw ay nagreklamo, ay putol na ang iyong financial support, no? Kaya sa takot na mawalan ng suporta, okay, madalas tiis-tiis. No? Pero hindi po natin alam na ito ay isang pamamaraan ng paglabag ng Republic Act 9262. Okay, ang tawag po, ulitin ko lang, ay economic abuse. Destroying household property, no? Na pasok din po doon sa sinasabi natin kaninang psychological violence. And controlling the victim's own money or properties or solely controlling the conjugal money or properties. Okay? Yung may pera ka nga pero hindi mo naman magalaw nang wala siyang approval, no? Siya lang ang merong pwedeng magdesisyon kung anong gagawin sa pera mo o sa pera niyong mag-asawa. Okay? Sa kaso na ito na nitong 2018 po, si F nagkaroon ng romantic relationship with M na nagkaroon sila ng anak, ang pangalan ay si BBB. Dahil sa hindi sila kasal, ang status po ni BBB ay isang illegitimate child. So sabi natin kanina, sino ba ang maaring maging biktima? Pwedeng anak, pwede din yung babae, yung nanay nitong anak. Okay? Legitimate or illegitimate. So, dito sa kaso na to, M freely acknowledged the paternity of BBB as evidenced by the certificate of live birth ni BBB, as well as numerous photographs na nagpapakita na magkasama tong si M at si BBB. Dumating ang panahon na itong relasyon ni F at kay M hindi na naging maganda dahil tong si M
nagkaroon ng iba na mas bata. So, anong nangyari? Nung tong si BBB ay mag-iisang taon, si M, nag-stop na siya na magbigay ng suporta. Nag-file ng suporta na una, case for support, itong si F, nag-grant naman. Pero hindi pa din nagbigay si M. So, ano nangyari? Nag-file po siya ng criminal case against M. Anong basihan? Economic abuse. Okay? So, anong papatunayan mo dito? Ang hindi pagsuporta. Okay? Ang hindi pagsuporta kay doon sa bata, doon sa anak, kay BBB. Alright? Another kind of violence under RA 9262 is what you call sexual violence. Sa sexual violence po, ito po yung mga pamamaraan, no, ng paglabag. Rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, treating a woman or her child as a sex object, or making demeaning and sexually suggestive remarks, physically attacking the sexual parts of the victim's body, o yung pagpuwersa na manood ng mahahalay na palabas o pagbabasa ng mahahalay na babasahin, no? Pornografiya. Or yung pagpuwersa sa asawa at ang kinakasama na tumira sa iisang bahay or matulog sa iisang kwarto. Kasama, syempre, yung abuser po. Maari ding through acts causing or attempting to cause the victim to engage in any sexual activity by force, threat of force, physical or other harm, or threat of physical or other harm or coercion. Okay? And last would be prostituting the woman or child. So sa mga akto, mga bagay na nabanggit, ito po ay pasok sa sinasabing sexual violence. Okay? So, ulitin po natin, under RA 9262, ay meron pong 4 na klase ng violence. Ang physical violence, psychological violence, economic abuse, at ang sexual violence. Alin man po dito ang nangyayari, mayroon po kayong karapatan na dumulog sa ating mga kinauukulan. Mayroon pong mga remedyo dito sa RA 9262 na kung saan maaari po kayong dumulog, no? Maaari nyo pong i-avail, dumulog sa ating, sabi ko nga kanina, pwede kayong pumunta sa barangay para sa barangay protection order. Maaari din pong dumiretsong magsampa ng kaso sa ating kapulisan. Dudulog po kayo sa ating kapulisan. Okay? At syempre po, ang pagpa-file ng kaso, kaukulang o karampatang kaso sa ating korte. Okay? Ito naman po yung mga sinasabi natin na dito din pwede po kayong kumuha ng yung mga protection orders, temporary protection order at ang ating permanent protection order. Okay? Sa nawa po ay meron po tayong natutunan sa VAUSI, no? O sa ating batas na RA 9262. Maraming salamat po sa pakikinig.